Amen, amen, amen. Isang mapagpalang tanghali pong muli sa atin lahat, sa lahat ng mga viewers natin, sa mga masusugid na tumututok at nag-aabang sa programang ito, ang The Baptist Lunch. Amen. Magandang tanghali sa iyo, partner. Yes, partner. Isang Ay. mapagpalang tanghali muli. At salamat sa Panginoon na muli ay umeere tayo. At Yes. magandang tanghali sa iyo, partner. At gayon din po sa ating mahal na pastor, Amen. Pastor Hill Laurena, na siya po Good. yung direktor ng programang ito. Amen. And of course, nais kong batiin din, partner, yung ating four corners. Ano? Yes. Ang North, South, East, and West. At Happy Victory Sunday sa darating na Sunday. Wow, amen. Amen. It's our 35th birthday, 35th church anniversary. Yes. At magsama-sama tayo na ipagdiwang Yan. ang anibersaryo ng ating simbahan. That's And right. of course, partner, gusto ko lang samantalahin na ituloy-tuloy ko na. Tuloy mo At, na. yung mga Samantalahin mo muna. pinagkalooban mo na ako, Bati ka muna, ha? Di ba ako of course, bumabati? dapat gusto kong batiin ang aming area, ang West Bank family ng isang mapagpalang tanghali sa bawat isa, lalong-lalo na po ang mga tatay, yung fathers ng West Bank family, maging ang aking pamilya, kay Sister Cynthia na nasa bahay ngayon, at gayon din po sa aming mga anak na kay Pauline at kay Tricia na nasa kanilang trabaho. And of course, gusto ko rin batiin yung mga masugid dating taga-subaybay. Yeah. No, wala pa ako nakikitang mga fathers dito eh, no? Si Sir Jeffrey Onsat. Andyan Magandang tanghali sa iyo, Sir Jeffrey. At gayon din po si Ma'am Yang Laurena Andyan na. nasa mission sa La Union to. Malayo yan, malalayo yan. Oo, maapakan natin yung mission sa La Union. Gayon din po si Ma'am Jovi Florentira. No? At gayon din po si Mama Helen Kapundang. Kasama na po natin ngayon. Gayon din po si Ma'am Heidi Claudio Sadet. Magandang tanghali po sa iyo. At of course, si Ma'am Leticia Galang. Magandang tanghali po, Ma'am Leticia. At gayon din po kay Ma'am Flor Solomon from Japan. Konnichiwa, Ma'am Flor. Konnichiwa. Talagang malamig na tanghali. Japan na Japan, ha? Siyempre, alam mo naman tayo, kahit papitas-pitas lang tayo ng salitang Hapon, marami rin tayo, may unawaan din tayo. Ang Nakakadali mahalaga din, no? Oo, nakakadali rin. At yun ang kagandahan yan. At talagang namimiss ko ang Japan. And of course, mga kapatid, panalangin natin na makakasama natin muli si Pastor Dexter sa tanghaling to. Yes. At kasama na natin si Ma'am Joy Rico, yung may bahay ni Pastor Dexter. Wow, amen. Hihintay natin si Sir Dexter na makasama natin ngayong tanghali. At back to you, partner. Okay, batiin ko rin syempre yung aming area, mga Yan. kapatid. Sa Makati Central Family, shout out sa inyo dyan, Ma'am Gemma, Krampatanta. Nakita ko agad kanina. Si Ma'am Roy San, yun, magandang tanghali po sa inyo. At kay Ma'am Josephine Nigado Siopaw. Oy! Andyan pambira nanonood sa atin. Magandang tanghali sa inyo namimiss ko to dyan. Si Ma'am Josephine. Nasa probinsya yan. Nasa probinsya. Nasa probinsya. At least, talaga, yun ang kagandahan ng ating... Magandang tanghali. Kahit nasa probinsya, abot pa rin. Basta manonood lang. Amen. At syempre, magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay na nakasubaybay sa atin Kasama ngayon. na natin, partner. Sino? Yung ating co-host, si Sir John Hill Laurena. Amen. Yan, Amen. pambihira. Mapagpalang tanghali. Namiss ko na to si Brotherhood. Brother Joe. Pambihira. Pwede natin i-guess ito. Alam mo, marami tayong blessing na matatanggap dito. Yeah, kay Sir tama, Joe. tama. Oo. At syempre, magandang tanghali sa aking pamilya, sa aking asawa, magandang tanghali sa iyo, Arog, at sa lahat ng aking mga anak, magandang tanghali sa inyo. Okay? Si Sir Raymar Labaton. Maganda kasama. Lubaton Murado. Murado, from Kabangkalan. Layo yan. From Kabangkalan. Oo. Magandang tanghali po sa iyo. Oo. Partner. Andyan, nabati mo na to si Ma'am Helen Kapundan, di ba? Oo, nabati. Yan. Oo.
Alright. Okay, So, that's it. Ito, yun lang ang nakita ko ngayon eh. Amen. So, Ayan. si Sir Ian Juarez, Ayan na. yung Ayan ating na, oo. missionary ng Batangas. Oo. No, ay magandang tanghali Oh, po. si Brother Graymon Agpuon, nandyan na rin. Ayan, si Sir Graymon, yung Ayan. ating kasama sa Security and security ushers. Oo, yan. Magandang tanghali po. Okay, so partner, ating balik aralin yung ating mga natalakay nung Sige. Nagdaang Friday. oo. Sige. Paalala muli. Para ating maalala yung atin. Alam niyo, napakaganda yung ating mga talakayin nung nakaraang Biyernes dahil ang ganda ng mga response po ng ating mga viewers at yung mga Yan. comment nila sa ating comment section ay talagang napakahalaga at talagang kapakipakinabang. Yan. Dahil yung ating usapin na partner nung nakaraang linggo ay nagmula po sa Philippians 4:9. Yes, amen. At nagkaroon po tayo ng topic na live what you believe. Amen. Yun, Mamuhay dapat yun. ka ayon sa ating pananampalataya. Yeah. At ang gaganda ng mga comment, mga partner, ang ating mga viewers. Katulad ni Sir Jeffrey Onsat. Sabi rito, ni Sir Jeffrey, no nakaraang Biyernes, Jesus is the only way to find our way. Kaya nga talagang napakahalaga na talagang laging ikokonsulta natin sa ating Panginoon Diyos. Yung ating mga layunin, mga plano, Yan. mga ambisyon patungkol sa ating pamilya. At talagang siya yung maglilid sa atin Yes. sa tamang daan, hindi sa kapamakan kundi sa kaayusan. Amen. Ano po? At gayon din po yung comment po ni Sir John Hill Laurena. Rito, sabi rito ni Sir John Hill Laurena, ang Bible ay hindi suggestion, kundi instruction. Yun. Tama. Eh, Talagang the very best yun. powerful yung sinabi ni Sir John Hill Laurena. Kaya nga, kapag may instruction tayo, ay talagang hindi po tayo mapapahamak. Dahil yung Yun. instruction, yung Bible, yung salita ng Diyos, ang siyang magsasabi po sa atin kung ano po ang ating nararapat gawin bilang mga leader ng tahanan. Kaya Amen. gawin nating pangunahing instruction po ito Yan. sa ating buhay, para sa ating pamilya. Gayun din po si Sir Cesar Dios, partner. Sabi rito ni Sir Cesar Dios, hinalin tulad niya, partner, yung sa isang gamit. Sabi niya rito, sayang kung ating napapakinggang prinsipyo ay hindi nating isinasabuhay. Parang gamit na hindi nagagamit ay kinakalawang Tama. at masisira lang. Yun Tama eh. naman. At talagang kung pagdating naman sa prinsipyo, partner, talagang marami tayong prinsipyo na naririnig natin sa ating mahal na pastor. Kaya nga, tuwan-tuwa po ako rito sa ating simbahan dahil talagang kung prinsipyo lamang ang siyang hanapin mo, ay talagang huwag kang magpapaliban sa pagtitipon. Dahil sa bawat pagtitipon ay naroroon po ang mga prinsipyo na nagmumula po sa salita ng Diyos na siyang kinakailangan natin sa ating tahanan. At kapag may narinig po tayong prinsipyo, tulad nga ng sinasabi ni Sir Cesar Dios, gamitin natin. I-apply Yes. natin Amen. at isapamuhay natin. Walang halaga ang mga napapakinggan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, kung wala pong application Tama. sa ating pamilya. Yeah. At yung sinabi rin po ni Sir John Hill, sabi po rito, the wrong mindset of every fathers is not prioritizing God and application of His word because they thought it is a secondary. Yan, tama nga naman. Sabi nga ni Sir John Hill, dapat ang mindset po natin, mga kapatid, dapat yung Diyos ang siyang pangunahin sa Yun. ating Amen. buhay. Kaya nga may Bible verse tayo na seek ye first the kingdom of God. That's right. Amen. Unahin natin yung mga bagay na maka-Diyos, yung mga bagay na makalangit. At idadagdag na lamang ng Diyos yung ating mga pangangailangan. At alam ng Diyos yung ating pangangailangan. That's right. Amen. Sa loob ng ating tahanan. Kaya gawin natin. Huwag natin gawing secondary, kundi gawin nating priority
ang Diyos sa ating buhay. Tatandaan That's natin, right. Amen. in the beginning, God. Sabi nga ni Pastor, Oo. di ba? In the beginning, God. Kaya nga, dapat uunahin natin ang Diyos sa ating buhay. Sa ating buhay, lagi natin kukonsultahin at huwag natin isa-tabi ang Diyos sa ating buhay. At salamat, Sir John Hill. At gayon din po, yung sabi ni Pastor Hill, ang ganda rito, sabi ni may Pastor marami Hill. sinabi si Pastor Sabi dyan. no, the best of all is God's blessing are always available to all leaders of the home. And we are teaching every leaders to get it and enjoy it. Kaya nga, Yun. kita mo, alam mo, yun nga totoo naman. Talaga nga, wala naman tayong pag-aari dito sa ibabaw ng lupang ito, Amen. partner. Di ba? Oo. Lahat ay pag-aari ng Diyos. At ang kagandahan sa sinabi ni Pastor Hill, laging available ang lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin. Ang kinakailangan lang natin, sabi rito, ay alam natin kung paano natin ito makakamit. Yo. At paano natin ito may enjoy. Kasi alam mo mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nagdudulot ng kapighatian sa ating buhay. Ano po? Ang pagpapala ng Diyos, sa Diyos nang galing yan, talagang i-enjoy mo at hindi yan magiging pabigat sa atin. Kaya nga, ang ating mahal na pastor ay laging nangangaral kung papaano natin makakamtan ang mga pagpapala na nagmumula sa salita ng Diyos at nagmumula sa Diyos. Wala po tayong pag-aari. Yes. Lahat po ay pag-aari ng Diyos. Kaya ang dapat natin gawin, hingiin ang pagpapala ng Diyos. At lahat po yan ay laging available. Ano po? Yun, amen, Salamat, Pastor Hill. At isa Meron pa, pa? mga kapatid. Meron pa? Si Sir J.R. Agadja. Oh, yun. Sabi rito, si Sir Kilala ko yun. J.R. Agadja, sabi ni Sir J.R., mahalaga din na ang bawat leader ng tahanan na maging strong kahit saang anggulo. Kung meron mang gustong iparating ang Diyos sa ating tahanan, ay tayo ang unang kinakausap ng Diyos. Totoo naman yan. Kaya nga, we are the leaders. Kaya nga, tayo yung binigyan ng responsibilidad ng Diyos na pangunahan ang ating pamilya. At hindi po natin kinikilala na ang strong ay ang mga mother sa loob ng tahanan. Tayo po ang tinatasan ng Diyos na dapat tayo ay maging strong sa kanyang salita at sa prinsipyo na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga talaga na tayo bilang mga tatay ay magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos na siyang magpapatibay sa atin, sa ating yung relasyon natin sa Diyos at sa magandang relationship natin sa loob ng ating tahanan. Walang tahanang hindi kayang ayusin ng Diyos. Tatandaan natin, ang Diyos ang siyang nagtatag ng pamilya. Amen. At ang Diyos ang siyang nagbigay ng leader ng tahanan na siyang manguna sa ating manguna sa loob ng ating tahanan. Kaya ano ang dapat nating kailangan natin? Lumapit at magkaroon ng magandang relasyon doon sa nagtatag ng pamilya na walang iba kundi ang Diyos. Maraming salamat sa mga comment ng ating mga viewers noong nakaraang Biyernes at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Back to you, partner. Alright, napakagandang talakayin yun. Yung mga comment na yun. Yung mga comment na yun, mga kapatid, ay nung nagdaang Biyernes po yun, na tinalakay natin yung live on what you believe. Kaya napakahalaga po kasi na ipamuhay kung ano yung ating pinaniniwalaan. Mahirap naman kung naniniwala ka sa isang bagay and then hindi naman ipinamumuhay. Kaya napakaganda na ipamuhay po natin. At ngayon naman sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay tandaan natin ang tinatalakay po natin ay para mas lalo pang maging mas mabuti o mas maging matibay ang leadership ng isang tatay sa loob ng tahanan, kailangan ito naman ang kanyang gawin. Okay?
continue to obey God's words. Yan naman ang ating tatalakayan, Brother Duel. Continue to obey God's word. As I have said, mga kapatid, napakahalaga po yung pagpapatuloy. Sapagkat sa pagpapatuloy, mas doon pa ho natin nakikilala ang Panginoon. At syempre, as I have said, wala pong madali sa buhay ng pamilya, kundi lahat ay sumasabak sa mga pagsubok sa buhay. Kaya kailangan ng isang tatay ay matatag ang kanyang leadership sa pagdadala para sa kanyang pamilya. Amen? So, continue to obey God's word, mga kapatid. Meron talata rito sa Psalms 118 in verse number 30. Napakaganda. Ano po? Ang sabi po rito, Psalms 18 verse 30, sabi ng Bible, "As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him." So, napakaganda, no? So, makikita po natin kung bakit kailangan po natin sundin yung salita ng Diyos sapagkat una, proven and tested na ang salita ng Diyos. Amen? Kahit saan banda mo tingnan, kahit saang anggulo mo tingnan, ay talagang ang salita ng Diyos ay subok na. Yan. Sa mga Amen. naunang Kristiyano, sa mga nauna pa sa atin, sa mga naging great leader ng bansa o ng anumang bagay, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, ay talaga naman maganda ang magiging resulta. Kaya nga bilang tatay, ako'y naniniwala na mahalaga na ako ay magpatuloy sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat proven and tested na ang bagay na ito, mga kapatid. At maliwanag na sinasabi ng Biblia, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. Nakita niyo, subok talaga, no? At He is a buckler to all those that trust in Him. Napakaganda po talaga. Talagang protection na at talagang nagdudulot ng kaayusan sa loob ng tahanan at sa pamilya. Amen. So, mga kapatid, dito po, yung salita po nating salitang obey, napakahalaga po. Yung pinaka yung po yung pinakasusi ng lahat. Ano po, yung obedience po natin sa salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo marunong sumunod, ay pasasaan yung magaganda nating naririnig pero tapos hindi rin natin susundin. Kaya nga napakahalaga na yung obeying, it is showing love. Okay? Yung obeying ay pagpapakita po yan ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya nga pag sinabi natin mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang Panginoon. Amen. Sinusunod natin yung kanyang mga salita. Kung ano yung kinumad niya, sinusunod natin. Kaya nga obeying is showing love. At andun din siyempre yung total submission sa gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ipinakikita mo na talagang andoon yung pagpapasakop mo. Andoon yung nais mo na mangyari yung gusto ng Diyos sa iyo. Hindi yung kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung ating dapat sundin. Amen. Kaya nga it is a total submission sa nais ng Diyos para sa atin. Yan po yung pagpapakita o yung pinaka dahilan kung bakit kailangan natin sundin. At syempre, yung salitang obeying, mga kapatid, it is action to God's command. So sa madaling salita, kapag yung pagsunod, yan yung pagpapakita mo na sinusunod mo yung utos ng Diyos. Amen? Yung salita ng Diyos. Kaya nga it is an action to God's command, yung obeying. Kaya nga hindi po pwede na sasabihin mong naniniwala ka sa salita ng Diyos and then hindi mo naman sinusunod. Ano, amen? Kaya bilang tatay, sabi ko nga, tayo ang magandang ehemplo dapat sa loob ng pamilya. Sa atin, magsisimula na makitaan tayo ng pamilya natin ng pagsunod, pagpapasakop sa salita ng Diyos. Amen? At syempre, mga kapatid, hindi lamang yung salitang obeying, it is also sinasabi na it is hearing and doing. Okay? Kaya nga pag sinabi mong ikaw ay sumusunod, ay
pinakinggan mo ng mabuti yan, inunawa mo at ginawa mo. Alright? Yun po yung ibig sabihin po niyan. Kaya nga, andoon yung active sense ng pakikinig. Okay? At andoon din yung active doing sa pagsunod. Yun po ang ibig sabihin po ng tinatawag nating obeying. Amen? So, napakaganda po ito bilang isang tatay na dapat nauunawaan natin yung mga ganyang bagay. Sabi nga dito sa Proverbs, Book of Proverbs, Proverbs chapter 4, verse number 1. Napakahalaga po nito. Abay, mismo si King Solomon ang nagsasabi. Nasabi niya rito, "Hear ye, children, the instruction of the father, and attend to know understanding." So yung word na hear dito, ang implikasyon niyan ay upang sumunod. Ano po? Upang sundin. Kaya nga may salita tayo na, yan kasi, hindi ka nakikinig eh. O, ibig sabihin, hindi mo sinunod. Ano po? Kaya napakahalaga po yung pagsunod, mga kapatid, sapagkat yaan ay command ng Panginoon. So magiging matibay yung ating pong leadership sa loob ng tahanan natin kung gamit natin ang salita ng Diyos na ating sinusunod. Amen, mga tatay. Sapagkat ang obedience, of course, nagdudulot ito una ng blessing. O, kung mapapansin ninyo, maraming benepisyo kapag ikaw sumunod, Brother Noel eh. Yes, sir. Nagdudulot ng blessing. O, abay, kay Brother Noel, proven ito. Sa amin, proven Amen. ito itong blessing. That's sa pagsunod talaga. At sa inyo na mga nakaranas ng pagsunod talaga, ay makikita mo talaga ang pagpapala. Yeah, Di ba? amen. Yung mga ilan lamang niyang benepisyo, ang blessing na kapag sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen. And then, syempre, habang sumusunod ka, makikita mo yung spiritual growth mo, ay mas lalo kang lumalago o mas lalong lumalakas ka sa Amen. pananampalataya mo. Amen. Amen. So makikita mo dun dahil kasi nga sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen. So doon pa lang mga kapatid talagang diyan pa lang sulit ka na sa dalawang yan. Kaya Amen. napakahalaga na talaga dapat ay sumunod tayo, mga kapatid, sumunod. Ngayon, makikita natin, alam ko ito si Brother Noel. Mhm. Si Brother Noel, marami po itong masasabi patungkol sa bagay nito. Amen. Pero isa, Brother Noel, ang nais kong ipaliwanag mo ito. Yeah. Isa sa mga rason kung bakit kailangan natin sumunod, it keeps everyone safe. Yeah, Di ba? amen. At doon sa binasa natin, makikita po natin na talagang doon sa Psalms 18 verse 30, ay makikita po ninyo na yung word na buckler doon. Mhm. Ibig sabihin, talagang yun ay protection Yeah. para sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa salita ng Yun. Diyos. So, kapag sumunod ka, it keeps everyone safe. Yeah, Amen. amen. Brother Noel, Yeah, balay mo nga yan. Yeah, maraming salamat Yeah. Sir Rudy at talagang yung kahalagahan po ng pagsunod natin sa salita ng Diyos ay talagang bilang mga tatay ay talagang napakalaking tulong po sa atin at maging gabay natin para lalo nating maitaguyod yung ating pamilya. Ano po? Tulad nga ng sinabi mo, Brother Rudy, na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, ay Yes. talagang magkakaroon tayo ng protection. Yeah, safety. No? Safety, talaga. Iingatan Yeah. tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi nga rin the horse is prepared for a battle. Yes, amen. But safety is of the Lord. Kaya Amen. nga, ano man ang pagsusumikap natin, ano man ang ating gagawin sa sarili nating kakayanan, ay talagang masasabi natin, ang Panginoon pa rin ang siyang nag-iingat sa atin. That's At right. ang Panginoon pa rin ang siyang nagbibigay Yan. ng kasaganahan sa ating buhay. Kaya nga napakahalaga na patuloy nating sundin ang salita ng Diyos. No, yung nakaraang linggo, sabi nga ni Pastor doon sa kanyang preaching, no? Kahit hindi natin maunawaan yung bagay na nararanasan natin, Yan. ay talagang patuloy pa rin tayo magtitiwala Amen. sa Diyos. Amen. Bakit? Dahil dakila pa rin ang Diyos sa ating buhay. Yes. At alam niya pa rin yung nararapat para sa atin. Kaya nga mga tatay, huwag tayo magsawa. Huwag tayo magsawa na sumunod sa Panginoon. Napaka-simple lang naman po ang buhay. It's a battle between right or wrong. Di ba? Of That's course, right. Amen. pag right, matutuwa ang Diyos.
Di ba? Yes. Pag gumawa ka ng tama, matutuwa ang Diyos. At tulad nga ng sinasabi mo, Sir Rudy, na kapag ang Diyos ang natuwa, yung benepisyo Oh, yan, natin, yan. no? Oo. Of course, siyempre, pag natuwa ang Diyos, parang tayo, mga tatay, di ba? Kapag natuwa tayo doon sa mga anak natin, na Yan, nakikita natin na hindi sila nagrereklamo sa lahat ng ating binibigay na instruction sa kanila, sinusunod nila, at Yeah. talagang masaya silang sumusunod na nakikita natin. Of Man. course, bilang mga tatay, ako tatay din ako, gagawin ko ang paraan para mabigyan ko ng gantimpala yung anak kong masunurin sa lahat ng aking inuutos. Yun. Amen. Gagawin ko kahit wala akong kakayanan, talagang pipilitin ko upang mapaiparamdam ko lamang sa kanya yung kasiyahan Yun, dahil nakikita ko na siya ay isang masunuring anak. Amen. Of course, ganun din tayo mga kapatid sa Oo. ating Diyos. Kaya nga, Oo. yung sabi nga ni Pastor, the blessing is always available for those leaders who obey God. Kaya nga, Amen. kailangan natin mga kapatid na sikapin natin na sabi nga ni Sir Janil, bigyan natin ng priority ang ating Diyos sa ating buhay. Yan. Kaya nga, paano natin mapiplease? Paano natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Gumawa ng tama. Yun. Gumawa ng tama. At yung tama na ating ginagawa Ayun. ay sabi nga ni Sir Rudy kanina, yung magandang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos ay siya yung maglalapit lalo sa atin. O, maglalapit sa atin. Kasi kapag gumawa tayo ng mali, gumawa tayo ng masama, ay talagang yung fellowship natin sa Diyos ay talagang magkakaroon ng patlang, no? Magkakaroon ng gap yung fellowship, yung kapag gumawa tayo. At of course, lahat sabi nga ng ating mahal na pastor, sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang tao ang siyang pinakamatalino. Yun. Amen. Bakit daw matalino ang tao? Dahil bago niya gawin ang isang bagay, alam niya kung ito ay tama o mali. Ngayon, bilang isang application sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, kung ito ay mali, wag na natin gagawin. At kung ito ay tama, gawin natin. Bakit? Matutuwa ang Diyos. At gayon din sa atin, mga kapatid, sa ating mga anak, makikita naman natin na, of course, sa mga bata, talagang, sabi ko nga, by stage ang mga bata. Iba yung stage ng sanggol, iba yung stage na naglalakad na, iba yung stage ng nag-aaral na sila, o, di ba? Iba yung stage na nakapagtapos na sila ng pag-aaral at nakapagtrabaho na. Pero saan nating kukuhain yung mga prinsipyo upang pangunahan natin ang ating pamilya? Walang iba kundi sa salita ng Diyos. Kaya nga, magpatuloy lang tayo na talagang pakinggan natin at i-apply natin. Kaya nga sabi nga ni Sir Cesar Dios, noong nakaraang Biyernes, na kapag yung prinsipyo na ating napapakinggan ay hindi natin isa pamuhay, ay walang halaga. Kaya para maging kapakipakinabang at magkaroon ng halaga, yung mga prinsipyo na ating napapakinggan na mula sa ating mahal na pastor, ay ipamuhay natin sa loob ng ating tahanan. I-apply natin. Bagamat wala pong instant pagdating po sa pagpapamilya, mga kapatid. Yan. Walang instant. Kami ni Brother Rudy, hindi kami nakarating sa ganitong kalagayan na bigla na lamang. Hindi po. Nasa proseso lahat yan. Yeah, Kaya amen. nga, susubukin tayo ng ating Panginoon Diyos kung gaano tayo masunurin sa kanyang salita. At kapag tayo ay naging masunurin, mga kapatid, of course, laging nakabuntot ang pagpapala. Hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos dahil after tayo sa pagpapala, mga kapwa ko ama ng tahanan. Kundi sumusunod tayo sa tama dahil ito ang tama. Yeah, At amen. ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa loob ng ating Amen. tahanan. Yung gumawa ang ating mga anak ng tama. Paano naman magkakaroon ng makakagawa ang ating mga anak ng tama kung wala naman silang Diyos na kinikilala sa loob ng ating tahanan?
Kaya nga dapat ang lagi ang pangunahin nating gawin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay i-introduce natin ang Diyos sa ating mga anak. Na saang bagay man, anumang anggulo, ay dapat ang uunahin nila ay ang Diyos. Na dapat sa panahon ng kagipitan, ang una nilang tatawagan ang Diyos. At hingin nila yung kapahayagan ng Diyos at yung layunin ng Diyos, bakit sila nakakaranas ng ganyang mga bagay. At kaya nga, ang Diyos ang siyang pinaka-priority sa loob ng ating tahanan. Hindi tayo dapat sa loob ng ating tahanan ay na nagpapalakasan, ibig sabihin Amen. nagpapalakihan. O kaya wala tayong ibinubus kundi yung ating sarili. Hindi dapat yung ating sarili kundi ang dapat makita ng ating pamilya ay ang Diyos. At ang magandang halimbawa nito mga kapatid, tayo mga tatay ang dapat maging magandang leader. O pangunahin, magli-lead sa ating pamilya at maging magandang modelo tayo sa ating pamilya pagdating sa pananampalataya. Huwag tayong mag-double mind pagdating sa pananampalataya dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Yeah. Katulad nga ng sinabi kanina ni Sir Rudy na ang salita ng Diyos ay yung kalasag. No? Yan, kalasag. Yan. Alam mo, Brother Rudy, Ah. alam mo, pag ikaw talaga ay sa buhay bilang isang militar, no po? Oo. Ako, naranasan ko na mapaengkwentro, mapalaban, mapalaban sa mga kaaway, no, ng gobyerno. Talagang maghahanap ka ng shield, no? Gagawin amen. mo ang iyong makakayanan para makapagtago ka lamang sa panahon ng bakbakan. Habang binabaril ka ng kalaban, gagawa ka ng paraan na maitago mo ang iyong katawan para hindi tamaan ng bala at para hindi ka mamatay. Ganun po kahalagahan yung shield. No? At sabi nga ni Brother Rudy, yung Word of God is a shield, a buckler. Yes, okay? amen. A buckler. Kaya nga, kanino tayo, ano ang ating gagawin kapag may problema sa loob ng ating tahanan? Yes. Gagamitan ba natin ng lakas? Gagamitin ba natin? Tatakasan na lang ba natin yung problema? Hindi. Kinakailangan natin lumuhod at humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, Amen. dapat maging magandang modelo tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, pagdating sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinakamahalagang bagay na maipamamana natin sa ating mga anak, no? Yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga napakahalaga na kailangan natin magpatuloy. No? Yeah. Patuloy tayo na sumunod sa salita ng Diyos. Yun. Kahit hindi natin maintindihan, sunod lang tayo. At later on, ipapaunawa sa atin ng Diyos yung kahalagahan ng pagsunod ng kanyang salita. Dahil ang proteksyon ay nasa Diyos. Kaya nga, yung salita ng Diyos, ano sabi nga ng Bible? Thy word is settled in heaven. Amen. Diba? Sa langit pa lang, ayos na yan, planchado na yan. I-apply na lang natin bilang mga leader ng tahanan. Maraming salamat, Sir Rudy. Wow, amen. So nakita niyo naman po mga kapatid, totoo naman talaga na kung tayo lamang ay magpapatuloy sa pagsunod sa salita ng Diyos, ay maliwanag na yung mismong salita ng Diyos ang magdudulot ng safety sa atin. Ano po? Yung ating pagsunod sa Kanya. Lagi nga nating iniiwasan nga natin na huwag tayo mapahamak. Kung ayaw natin huwag tayo mapahamak at huwag mapahamak ang ating pamilya, kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ito'y nagdudulot ng safety sa mga taong sumusunod, mga kapatid. Ayon nga dito sa Book of Proverbs, chapter 30, verse number 5, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So paliwanag mga kapatid na talagang i-safe ka, puproteksyonan ka ng salita ng Diyos ayon sa iyong pagsunod. So sino man ang tao yung ayaw ng safety? Sino naman yung tao na gusto na mapunta siya sa risk, mapunta siya sa kapahamakan na hindi maganda? Kaya nga, ang gusto natin
maproteksyonan ang ating pamilya, andoon yung safety, dapat ay kailangan sumunod sa salita ng Diyos. Ako bilang tatay, sabi ko nga lagi kong sinasabi sa aking sarili mismo, Panginoon, bigyan mo ko ng pusong masunurin. Kasi alam ko na yun ang kailangan ko Walang mahirap sa pagsunod kung meron kang pusong masunurin. Walang mahirap doon. Madali lang makaunawa kapag meron kang pusong masunurin. Mauunawaan mo ang lahat kapag meron kang pusong masunurin. Ako bilang magulang, lagi kong sinasabi yan, Panginoon, bigyan mo ko ng pusong masunurin. Kasi kailangan ko talaga At actually, Brother Noel, ako, aminado ako. Hindi ako makakarating sa ganitong kalagayan ngayon at baka hindi nyo nga ako makasama ngayon kung hindi ako sumunod. At patuloy na susunod pa rin. Of course, yun ang gusto ko That's good. yung magkaroon ng pusong masunurin. Kaya, kung meron bang laman ng panalangin ang bawat tatay, una para sa kanyang sarili, ay ang magkaroon siya ng pusong masunurin sa Panginoon. Kasi tulad na sabi ni Brother Noel, hindi naman tayo after sa pagpapala. Pero it is also given na po yun Given na po talaga yung pagpapala ng kapag sumunod ka, pagpapalain ka. Pero kung bakit kailangan nating sumunod, unang-una, at doon talaga yung safety. Safety sa sarili mo, safety para sa pamilya mo. Kaya tingnan ninyo, di po ba, napapahamak nga ang isang tao dahil hindi marunong sumunod. Sabi nga, my people are perished because of lack of knowledge. Amen. So yung knowledge, yun yung instruction ng Panginoon. Tapos hindi nila sinunod. Yeah, amen. So isipin mo kung tayo bilang mananampalataya, narinig na natin kung ano yung tama. Nakarinig na tayo ng instruction. At ayon nga dito sa binasa natin sa Proverbs chapter 4, verse number 1, hear ye fathers, di ba? Hear ye children, the instruction of the fathers. Yeah. So maliwanag na talagang nasa pagsunod, mga kapatid. Yeah, nasa amen. pagsunod. Pakinggan natin ng mabuti. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakinig, ibig sabihin sinunod mo, isinabuhay mo yung napakinggan mo. Yeah, amen. Kaya magdudulot talaga ito ng safety sa pamilya natin. Amen. At isa lamang yan, mga tatay, sa mga rason kung bakit tulad ng sabi ko, bakit kailangan natin sumunod. Yeah. Bakit kailangan natin magpatuloy na sumunod sa salita ng Diyos. Dahil magdudulot ito ng safety sa ating pamilya. Yeah, Which amen. is eksakto naman. Alam ko na yan din naman ang gusto ninyo. Di Yes, po sir. ba? That's Yung right. mga nasa serbisyo nga, Brother Noel, Mhm. tsaka yung mga papasok sa opisina, sa school, nananalangin, Panginoon, bigyan mo kami, ingatan niyo po kami Yeah, amen. sa aming trabaho, pagpalain niyo po ang lahat ng aming gagawin, Mhm. proteksyonan niyo kami, ibalik nyo kami ng ligtas. Yeah. Bakit kailangan natin manalangin ng ganon? Dahil gusto natin maging safety ang lahat. Yeah, amen. Ngayon mga kapatid, oo, nananalangin na tayo sa ganung bagay. Okay yon. Pero wag mong kalilimutan, nasa pagsunod pa rin ang ikabubuti natin. Amen? Yeah. Yung safety, nasa pagsunod pa rin. At then maliwanag mga kapatid Yeah. dito sa binasa natin, Proverbs chapter 30 verse number 5, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Yeah, So, amen. safety ba? Protection ba? Hanap natin? Yeah, amen. Gamitin natin ang salita ng Diyos. So, patuloy tayong sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat tulad ng sabi ko, bilang isang tatay, mas mai-enhance pa ang ating leadership sa loob ng ating pamilya kung mismo tayo, mga tatay, ay talagang marunong sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kung meron ng modelo, tayo na yun. Yan. Tayo na. Amen. Wala nang ibang maganda pang modelong kukunin o tutularan ang ating mga anak, kundi tayo na yon. Yeah, amen. Okay? Isa pang rason, eto mga kapatid, ako'y naniniwala na itong mga, may kanya-kanya naman tayong rason Alam ko naman kayo na mga listeners namin, meron din po kayong rason, personal na rason kung bakit kailangan ninyong sumunod. Pero ilan lamang itong tinatalakay namin na alam kong makakatulong. Makakatulong para mas lalo pang ma-encourage tayo na sumunod sa salita ng Diyos. Pangalawang rason, it's create unity in the home. Di po ba? Ako, eto, paliwanag ko lang ng konti, tapos ibalik ko kay Brother Noel.
It creates unity in the home. Sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, maliban na nagdudulot ng safety sa atin, nagki-create ito ng unity sa loob ng pamilya natin. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Okay, di po ba? At kapag sinabi pong pagkakaisa, nagkakaroon ng harmonious relationship kasi nga nagkakaisa. Oh, di ba? Kaya nga kung yung salita ng Diyos ang ating magiging batayan at magiging pamantayan na susundan para magkaroon ng unity, talaga namang siguradong unity ang idudulot nito. May harmonious relationship sa loob ng pamilya. Bakit kamo? Kasi marunong sumunod ang nanay, marunong sumunod ang tatay, matututo rin sumunod ang mga anak. Doon pa lang sa dalawang yun, yung tatay at nanay, pagka marunong sumunod yan, syempre, madali nang pasunurin yung mga anak. Bakit? Nakikita sa nanay at sa tatay yung pagsunod parehas na nagsasubmit sa salita ng Diyos. So doon pa lang, okay na. Kaya nga, lagi ko sinasabi, tayong mga magulang, ang modelo dapat sa loob ng tahanan. So, it creates unity in the home. Di po ba, Brother Noel? Yeah. Amen. Maraming salamat, Sir Rudy. At bago ko ipagpatuloy, ay nais kong batiin si Nanay Lucy Cruz. Nagbo-monitor po siya ngayon. Maganda nga tanghali, Nay. At totoo nga, mga kapatid, kaya nga ang ganda nitong yung binasa ni Sir Rudy sa Proverbs 30 verse 5. Sabi rito, every word of God is pure. Alam niyo po, mga kapatid, ang pinakamaganda sa lahat ng bagay, yung puro. Ano po? Yes. Hindi. Walang halo. Walang halo. Kung maghahanap ka ng bigas, yung purong bigas ang ibigay mo. Huwag mong lalagyan ng Huwag bato. mong lagyan ng bato at plastic kasi hindi mo magugustuhan. At kung gusto mo rin na magkaroon ng ginto, yung purong ginto ang hanapin mo. Kaya nga, talaga sa atin, mga tao, wala na tayong ibang gugustuhin kundi yung puro. Ano? Amen. Kaya nga, ito, sabi nga rito ng Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. Ha? Okay. So, kung makikita natin yung kahalagaan ng salita ng Diyos, na talaga ito ay puro. Puro at walang halo. Amen. Palagay mo, Brother Rudy, hindi mo kaya mamahalita ang salita ng Diyos. Talaga pure na nga. Pure na nga, di ba? Walang halo. Kaya nga, walang dahilan kung bakit hindi natin susundin ang salita ng Diyos. That's right. Dahil ito ay puro. Ito ay puro. Kaya nga, sabi ni Sir Rudy kanina, nagdudulot ng unity. Merong prinsipyo si Pastor na sinasabi niya na walang bagay na hindi kayang ayusin ng salita ng Diyos. That's right. Merong bang bagay na hindi kayang ayusin? May problema ba tayo sa loob ng ating tahanan na hindi kayang ayusin ng salita ng Diyos? Yun. Mayroon ba tayong pangangailangan na hindi kayang tugunin ng salita ng Diyos? Yan. Yun po, mga kapwa ko ama ng tahanan, kung bakit kinakailangan natin na mahalin at patuloy natin sundin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ipamuhay natin, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga na talagang malaman natin kung anong uri ng salita yung ating pinangahawakan. Mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, purong salita ng Diyos ang ating hawak. Ano ang dahilan bakit hindi natin susundin? Yun lang ang napakasimple, mga kapatid. At sabi nga rito, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Mga kapatid, ang isang susi ay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Yeah. Pag nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng fear, ay talagang hindi natin mararanasan yung sustansya ng puro ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang kinakailangan natin, mga kapatid, ay magtiwala sa Diyos. Dahil walang bagay na hindi kayang ayusin ng Diyos. At ito, mapalad tayo, may instruction na tayo
no? May instruction tayo na pinanghahawakan para gabayan tayo sa ating pagiging leader ng tahanan. At Brother Rudy, Yes, sir. gusto kong basahin yung mga comment ng Okay. ating mga viewers. Sige. No? Sige. Dito, marami. Basahin natin. At napakaganda yung mga kanilang comment. Sabi ni Sir Cesar Deos, pagpapala sa mga anak ng Diyos ang sumunod at pagpapalo naman sa hindi sumusunod. Tama naman, naman, di ba? Tama talaga yan. Biblical yan. Bakit? Kasi dapat natin malaman kung ano ang layunin. No? Katulad din sa atin, sa loob ng ating tahanan. Ano ang sa atin, no? Ano ang ginagawa natin sa mga anak natin na masunurin sa atin? Pinagpapala natin sila no? Yes. Hindi man sa halaga, kundi ayon sa ating kalooban na ibinibigay natin na gantimpala sa ating mga anak. Yeah, tama. Doon sa mga sumusunod. At ano naman ang ginagawa natin doon sa mga anak natin na hindi sumusunod? Yung sinasabi ni Sir Cesar, pagpapalo. Bakit kinakailangan natin paluin? No? Para hindi sila magpatuloy sa paggawa ng masama. Kaya kinakailangan natin silang i-correct. Kaya natin paluin natin sila para hindi sila magpatuloy sa paggawa ng masama. Gayon din bilang mga anak ng Diyos. Pag tayo ay masunurin sa Diyos, walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaligtasan mo nga, binigay na ng Diyos. Tama. Kaya nga, yung pa kayang material na bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos. That's right. At minsan, dahil hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos at hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinapalo tayo. At yan ang minsan na kinaayawan ng anak ng Diyos, yung nakakaranas ng pagpapalo. Maraming uri ng pagpapalo. Minsan, problema. Yan, binibigyan tayo ng problema ng Diyos para lumapit tayo sa Diyos. Minsan, binibigyan tayo ng malubhang karamdaman. Bakit? Yung hindi na kayang tugunin ng doktor. Bakit? Para manumbalik tayo sa kalooban ng Diyos. Yeah. Kaya nga, ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid, ay ang pagsunod sa Diyos. At yun yung sinasabi ni Sir Cesar Dehos. Yung pagpapala. Yung taga-Japan. Taga-Japan. Siyempre. Japan. Si Ma'am Flor Salomon, sabi ni missionary to Japan to. At sabi niya, pag pinasaya natin ang Diyos, di natin mapipigilan ang pagpapala sa ating buhay. Totoo yan, mga kapatid. Kaya nga, minsan, talaga makano mo, hindi naman natin hinihingi sa Diyos. Pero, ibinibigay ng Diyos Naranasan mo ba yan, Sir Rudy? Oo naman. Ako minsan nararanasan ko yan. Nasa pagsunod nga Nasa pagsunod Kaya nga, sino ang makakapagsabi na si Ma'am Flor na taga-Anda, Pangasinan, na sabi nga ni Pastor ay hindi kayang abutin ng ibon. Ang lugar. Ang ganda ng Anda. Tourist spot yan. Talagang malapit sila yan sa 100 Islands. Ganun ba? Pero, pinangarap ba ni Ma'am Flor na makarating sa Japan at doon siya maglingkod sa Panginoon? Kita mo, no? Palagay ko, nung siya'y, hindi niya pinangarap na pumunta ng Japan. Pero bakit? Nandoon siya ngayon sa Japan. Yun yung sinasabi ni Ma'am Flor na hindi natin mapipigilan ang pagpapala ng Diyos kung lagi lang natin pasasayahin ang Diyos sa ating buhay. Kaya ganun din sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan. Kapag lagi natin pinasasaya ang Diyos sa ating buhay, ay talagang magkakaroon ng kaayusan ang loob ng ating tahanan. Yeah. At anuman ang pangangailangan natin, minsan, hindi natin hinihingi, bigla na lang dumarating O, di ba? Bakit? Alam ng Diyos yung ating pangangailangan at alam ng Diyos yung nararapat para sa atin. Kung, sabi nga ni Ma'am Flor, lagi natin pasasayahin ang Diyos sa ating buhay. Ikaw naman, partner, kay Sir Manny, Cesar Manny. Ito. Amen, sir. Ano man pinagdadaanan mo, may trials, may struggle, tuloy lang para sa Panginoon. Huwag maging rason na tumigil ka dahil sa mga trials at struggle ng buhay. Yeah. Kita, di ba? Totoo yan. Diba? Ganda yan. Kaya kapag kasi pag tumigil na tayo,
ayun na, ed na yun. Oo. At saka syempre, pag tumigil tayo, baka samantalahin pa tayo ng dyablo. Kaya nga, kapag nakakaranas tayo ng trials, tanungin natin ang Diyos, ano ang gusto mong ipahiwatig, Panginoon? Tulungan mo ako Yan. na maunawaan ko ang bagay na ito na aking kinaharap. Bigyan mo ako ng katalinuhan na ito ay malagpasan Tama. ko. Ipahayag mo sa akin. Talagang kinakailangan Totoo naman. natin lumuhod eh. Huwag Diba? titigil, Huwag huwag titigil. titigil. Huwag titigil. Magpatuloy lang tayo kasi Yeah. wala naman taong walang trials eh. Oh. O di ba? Ikaw na ang pinakamayamang tao dito sa ibabaw ng lupang ito. Maging presidente ka man ng Pilipinas, may pagsubok pa rin. Di ba? May problema pa rin, may struggle pa rin. Pero ano ang dapat nating gawin? Magpatuloy lamang Yeah. tayo. Dahil kapag tumigil tayo, mga kapatid, pag tumigil tayo sa ginagawa nating tama, sasamantalahin tayo ng kaaway at yan ang isang dahilan para lalo tayong mapalayo. Yeah. Yes, Meron pa Sir siya Rudy. sinabi. Meron pa. Amen, God allow, amen, God allow na makaranas tayo ng trials for us to come to Him closer and know Him more. Tama. Oh, Tama si tama. Sir Manny. Di ba? Nasagot, Yun yung purpose na talagang makikita Yes. mo na talaga para lalo tayo mapalapit lalo sa Diyos. Kaya nga wag tayong magtitiwala sa ating sariling kakayanan. Dahil of course, pag nagtiwala tayo sa sarili nating kakayanan, mapapalayo tayo sa Diyos. Pero pag nagtiwala tayo sa Diyos, lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Kaya nga yung magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos ay talagang unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sir Rudy, meron pa ba? Meron, amen. Sabi kay Sir Jeffrey Onsat. Amen, sir. Kaya dapat hindi tayo mag-rely sa ating sarili. Bagkos, paubaya natin sa Diyos sapagkat Diyos ang nakakaalam ng lahat. Proverbs 3:5-6. Basahin natin, Proverbs 3, Pambira. may reference pa, Oo, may biblical reference siya. Pambira. Basahin natin, Proverbs 3, 5-6. 5-6. Ito, ang ganda rito. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen. Ang ganda ng verse na binigay ni Sir Rudy, Sir Jeffrey. Kaya nga, ano ang susi? Trust. Yeah. Diba? Trust in the Lord. No? And may warning. Yeah. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways. Yan, Ganda yan, nito. Alam, paborito Oo. ko Sir Rudy to Alam ko eh, alam ko eh. paborito ko itong verse na to Oo. eh. Isa sa paborito kong verse ito. Et- Yung pangako ng Diyos. Ituloy mo. And all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Yun. Kaya ganda, di ba? Pero meron pa siya sinasabi. Meron Baka pa. kala may follow-up pa yan. May follow-up pa. Sige, Oh. basahin mo. God's plan is better than man's plan. Tama naman. Talagang yung plano ng Diyos sa ating buhay ay mas higit na maganda kaysa sa plano natin. Kasi of course, Brother Rudy, tingnan mo. Pag nagplano ang tao, hanggang saan lamang ang plano niya? Temporal lang, di ba, Sir Rudy? Tama. Temporal lang. Ano ba ang mga isang plano ng tatay? Sana mapag-aral ko ang aking mga anak. Sana magkaroon sila ng magandang edukasyon para kapag sila nakagraduate, ay magkaroon sila ng maayos na trabaho. Di ba? Puro pansarili, mga kapatid. At of course, matutustusan nila yung kanilang pangangailangan. Yun yung mga plano ng tatay. Pero hindi natin, bihira sa tatay ang nagpaplano na magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos upang ang pagpapala ng Diyos ay manatili. Kaya nga bihira yung tatay na hinahatak ang kanilang mga anak na mag-involve sa ministry. No? Bihira sa tatay na talagang tinutulak yung mga anak na mag-involve sa mga church activity. No? Bihira sa mga tatay yung ganun pa na yung plano ng tatay ay hindi nakatuon sa Panginoon. Hindi nakatuon. Yung sasabi ni Sir John nila, hindi binibigyan ng priority ang Diyos, kundi ginagawang secondary na lamang ang Diyos sa buhay. Kaya nga kinakailangan natin na i-acknowledge
yung sinasabi ni Sir Jeffrey na God's plan is better than man's plan. Okay? Ayan, basahin mo yung kay Brother Cesar. Basahin mo, basahin mo. Ako na. Ikaw na. Deuteronomy chapter 11, verse 26, 27, 28. Yun. Amen. Amen po, Sir Noel. The leader should be one to introduce the God of the home. Yeah. Without God or the Word of God in our home, we may not trust God but to our own. Oh. Ayan. Baka gusto mong i-explore yung partner, yung sinasabi niya. Oo naman. Sabi nga Deuteronomy. Deuteronomy chapter 11. 11. Basahin ko. Sige, basahin mo. Basahin ko para sa'yo, tapos ipaliwanag mo. Oo. Okay? Sabi rito, Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Yan. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Ganda, di ba? Oo. Ganda. Oo. So maliwanag talaga na nasa pagsunod ang pagpapala. Amen. At pagpapalo sa mga hindi sumusunod. So diyan pa lang sa ganyang bagay, talagang napakahalaga na sumunod ka sa Panginoon dahil hindi talaga maitatanggi na kapag sumunod ka ay meron talaga naghihintay na pagpapala. Though hindi ko ini-encourage ang bawat isa ay para lang sa pagpapala. Kundi talaga either may pagpapala man o wala, maganda pa rin ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Maganda pa rin ang sumunod sa ating Panginoon kahit may pagpapala o wala. Pero hindi mo talaga may tatanggi na meron talaga eh. Kaya sumunod na rin. Amen? So, pinaka the best. Gusto kong ipaliwanag ng konti ang pagpapala, no, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, dalawang persona ang pwedeng magbigay sa atin ng pagpapala. Baka minsan nabubulag na tayo sa pagpapala. Mga kapatid, alamin natin kung ang pagpapala na ating tinatamasa ay nagmula sa Diyos. Dahil pwede rin naman tayo pagpalain ng dyablo. Naniniwala ka ba doon, Sir Oo Rudy? naman, brother. Kung ang pagpapala na ating ine-enjoy sa oras na ito ay nagpapalayo sa kalooban ng Diyos, hindi yan galing sa Diyos. At dapat natin maunawaan yan. Kasi ang pagpapala ng Diyos ay dapat lalo tayong magkaroon ng maayos at magandang relationship sa Kanya. Na hindi yung pagpapala ang siyang magpapahiwalay sa atin sa kalooban ng Diyos. Yeah. Kaya nga, pag tayo masunuring anak ng Diyos, of course, pagpapalain tayo. Pero pag suwail tayo, sabi nga ni Sir Cesar, ang sumpa ay naririyan. Napakahirap kaya bilang isang tatay, ako personally, ayokong manahan ang sumpa sa loob ng aking tahanan. So kaya pinupus ko ang miyembro ng aming tahanan na talagang yung gagawin nila sa araw-araw, yung gagawin namin ay dapat naka-in-tune sa kalooban ng Diyos. At meron pa si Ma'am Flor. Basahin mo ulit. Asa na yan? Si Ma'am Flor, sa baba. Yung pinakababa. Ito, sabi, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, Sir Noel at Sir Rudy, mas lalo kong minahal ang Diyos at inayos lalo ang relasyon ko sa Diyos. Lalo pa kung magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Do or die serving the Lord po. Kahit saan ako dalhin ng Diyos. Amen. Pabira. Meron pa sa bandang unahan, partner, sa bandang unahan. Galing dito kay Ma'am Flor. Sabi rito, thank you po Sir Noel, Sir Rudy. Ganda ng topic po today. Grabe. Great blessing po kayo sa akin. Di ko man lang inisip na makarating dito sa Japan. Pero dahil sa pagsunod ko sa Diyos ay nandito ako. Asara. Nandito ako ngayon para sige. sa
kaligtasan ng maraming Pilipinos at Japanese po. At lalong pasayahin pa ang Diyos po, sir. Amen. Alam niyo po, talagang totoo yan. Napakahirap mamuhay sa ibang bansa. No? Lalong-lalo na sa hindi mo kinalakihan. Pero tignan mo, si Ma'am Flor, nag-e-enjoy siya sa kanyang gawain. No? Sa kanyang ginagawa doon sa Japan. Ako nga, nahihirapan ako doon, partner, nung pumunta ako sa Japan. Kasi hirap ako hindi ako marunong magsalita ng lingwahe nila. Oo. Hindi rin sila bihasa sa English. Oo. Kaya ang lakas ng loob ko mag-English doon Oo. Kasi para-parehas naman kami. Tablahan lang Tablahan. Oo. Pero alam mo, purihin talaga ang Diyos sa buhay ni Ma'am Flor. Kaya nga kita nyo talagang na patuloy siya naglilingkod sa Panginoon. At alam nyo mga kapatid, suportahan natin. Alam mga missionary natin, hindi man tayo makapunta sa kanilang lugar, pero kapag nagbibigay tayo, kaya ka, yung sa part ng sa envelope natin, partner, Oo. mission, pag ako'y nagbibigay, hindi ko kakaligtaan yung mission Oo, pares tayo. Naglalaglag ako dyan. Bakit? Hindi man ako makarating sa lugar nila. Oh, yeah. Halaga na ibinibigay ko sa church, ang siyang makakatulong sa kanilang pangangailangan doon. Tama. At kaya nga, napakaganda na sikapin natin na masuportahan ang ating mga missionary. Si Sir Cesar Dios, doon sa baba, partner, basahin mo. May, doon sa binasa mo kanina, kay Ma'am Flor. Nasa na ba yan? Teka. Ito. Ako. Sige. Cesar Sardos. Ako po, Sir Noel, pangarap ko din makapunta ng Japan. Kahit diyan lang po mission natin sa Japangasinan. Biro lang. Alam mo, Sir Cesar Dios, walang imposible sa Diyos. Ako nga, hindi ko pinangarap na pumunta ng Japan Sir Rudy, hindi ko rin pinangarap na pumunta sa ibang lugar. Hindi. Kasi nakatanim sa isip ko na kampante na ako rito sa bansa natin. I-enjoy ko yung aking pagiging Pilipino. Pero, alam mo mga kapatid, isang araw, nakarating ako sa lugar na yun. Oo nga. Hindi lang nakarating, pabalik-balik pa Gusto ko ngayong umaalis ka kasi pagbalik mo may pasalubong. Syempre, di ba? Pagpapala yun Pwede ba umalis ka uli tapos balik ka uli? Pambira, alam mo, kung ikaw lang sana ang pastor ko, palagay ko, tuwan-tuwa ako sa'yo. Kasi lagi ako wala. Pero alam niyo mga kapatid, kaya nga, purihin ng Diyos. Walang imposible, Sir Cesar Dios. May sinasabi Higit Sir pa sa Janil. Japan. May sinasabi Sir balata mo. Janil. Sige. Kailanman di natin pwedeng sabihin kilala natin ang Diyos hanggat di tayo lumalago sa salita ng Diyos. Kita mo? So, totoo yan, Sir Janil. Talagang totoong kailangan natin na kilalanin ang gusto ng Diyos. Upang sa ganon ay lumago tayo. Kasi malabo talagang lumago hanggat hindi natin kinikilala. Kaya magpatuloy sa lahat ng mga nandiyan. Magpatuloy. Napakalaga ng pagpapatuloy. Amen. Alright. Ano pa? Marami pa to ito sabi ni Sir Janil. Tama, Sir Noel Gumabay. Para malaman mo kung pagpapalayan ng Diyos. Proverbs 10:20. Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman at walang kakambal na kapighatian. Yan. Yan. Totoo yan. Sige, banat, Sir Noel. Kaya yun yung sinasabi ni Sir Daniel. Kasi minsan, nagiging pabigat sa atin yung yung akala natin na pagpapala na, no? Minsan na ang dulo may iyakan. Akala mo talagang tuwan-tuwa tayo. Pero mga kapatid, ako personally, may magandang testimony ako diyan na Brother Rudy. Nagpe-pray ako sa Panginoon kasi siyempre sabi ko, Panginoon, pwede mo ba akong mapagkatiwalaan na araw-araw may collection ako? Yung araw-araw may pumapasok na pera sa akin. Yan. Yun yung hamon ko sa Panginoon Panginoon, pwede mo ba akong mapagkatiwalaan? Gusto ko kasi na araw-araw may kinikita ako. Siyempre, ayaw mo yung gano'n, brother? Maganda rin yan. Maganda. Ngayon, ito mga kapatid, hindi ko man lang pinangarap na talagang hindi naman talaga hubog. Wala rin akong kaalaman patungkol sa negosyo. Ito mga kapatid, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon na transient. Mag-manage ng transient.
At yung transient tayo mga kapatid, nagsimula pa ako sa wala. Hindi man ni si Sister Cynthia, ako, hindi man kami marunong sa mga ganyang bagay. Pero dahil sa humihingi ako ng katalinuhan sa Panginoon, na yung kahiligan ko na magkaroon ng araw-araw na koleksyon, araw-araw na koleksyon, ay binigyan ako ng Panginoon ng wisdom na magtayo ng transient. Oh. So, papaano? Panalangin na naman, panalangin. Pero ito, mga kapatid, naisa katuparan yung transient namin. At yung transient namin, mga kapatid, ikinumit ko na yan sa Panginoon na, Panginoon, pag may church activity, isasarado ko ang transient ko at i-accommodate ko sa mga attendees, Oo. yung mga pastors, missionary, at mga members na galing sa ibang Mission. lugar. Oo. No? Sa ibang lugar. At i-close ko yung transient ko at gagamitin ko para sa inyong gawain. Na isa katuparan yan, Sir Rudy. Amen. Talagang, nakatupad talaga yan. At talagang pinagpala yung transient, mga kapatid. Hanggang sa nakita ko na tinangkilik yung transient namin. Amen. No? Naging 5-star transient sa Terminal 3 yan. Amen. Kaya pag nag-type ka ng transient near Terminal 3, magpa-puff up ka agad dyan yung Agape transient. Aha. No? Agape transient. Kaya ito mga kapatid. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na walang araw na hindi ako fully booked. Minsan sa isang araw, 2 customer pa yung aking nagiging customer. Dahil yung iba na stranded at magpapahinga lang at aalis naman. So, minsan nakadalawa. Ito ang maganda dyan, Sir Rudy. Nalaman-laman ko na yung linggo pala at Sabado kinakain na ng transient ko. At minsan, hindi pa natatapos ang mensahe, ang isip ko nasa transient na. Oo. At siyempre, may darating akong guest, may lalabas. So ngayon, kinakailangan kong umuwi agad upang hindi ako masira sa customer ko. At dapat pagdating niya, malinis na yung room na inalisan ng customer ko rin. So, nakita ko, oo nga, may pera naman ako. Diba? Tama. Tinugon ng Panginoon na talagang araw-araw may collection ako. Minsan, higit pa doon eh. Pero, yung kalagayan ko bilang kanyang anak, no? Ay unti-unti naman ako napapahiwalay doon sa kalooban ng Panginoon. Oh. Hindi, minsan tinatanong ni pastor, asan si Gumabay? Ay sir, nandoon na sa transient. Wala na. Wala na. So nakita ko mga kapatid, alam nyo, ang galing ng Panginoon eh. Ang galing ng Panginoon na talagang nagpasya kami ni Sister Cynthia na yung kalagayan namin, kasi ako yung talaga nag-ooperate eh, pero unti-unti akong nilalayo sa Diyos. At unti-unti ako nilalayo sa gawain ng Diyos. Oo nga na may transient kami, araw-araw may income kami, pero yung kalooban ng Diyos ay unti-unti naman ako napalayo. At yung ministry ko, napapabayaan ko. Kaya nga, nagpasya kami na nagpasalamat sa Panginoon, na pinagkatiwalaan kami ng transient, at talagang pinagpala naman ng transient, nagagamit naman sa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo mga kapatid, yung kalagayan ko bilang kanyang anak, ay talagang napapahiwalay na ako dahil sa transient. Kaya dumating yung pagkakataon, Brother Rudy, pinasara namin yung transient. Sabi ng iba, ay sayang naman. Ganun yung mga nasa isip ng iba eh. Sayang naman. Pero alam nyo mga kapatid, nagpasya kami na ipa-monthly basis na lang namin. At para makapagpatuloy kami sa ministry. At hindi kami madadivert sa yaman ng sanglibutan. Kasi mapapalayo ka. Kaya nga, yun yung sinasabi ni Sir John Hill dito na ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman at walang katambal na kapighatian. Kasi kung, alam mo, Brother Rudy, kung every 2 years, pwede ako magpalit ng bagong sasakyan. Kung magpatuloy lang ako. Pero, ano naman ang kalagayan ko spiritual? Ano ang ministry? No?
Kaya yun yung isang magandang patutuo ko sa sinasabi ni Sir John Hill. Maraming salamat, Sir John Hill. Meron ba? Meron ba? Ito. Sabi ni Sir John Hill, ito. Reality check, sirs. Kaya lang kasi natin sinasabing kilala natin ang Diyos pag nasa kasaganahan. Pero pag nasa kahirapan, wala nang makapagpatunay ng pagkakilala sa Diyos. Madaling mag-amen pag wala ka pang problemang hinaharap. Pero pag nasa sitwasyon na ng pangangailangan, hindi na kayang patunayan ang amen sa Diyos. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na pinahihintulutan ng Diyos ang may hirap na sitwasyon na ating pagdadaanan para makita natin ang realidad kung gaano nating kakilala ang Diyos. God bless us all. Yun. Amen. Yun yung isang napakagandang comment ng ating kapatid, isang missionary sa La Union. Daming comment to. Grabe kaya naman. Talagang makikita mo, ano man ang ating nararanasan, talagang kinakailangan natin na ipasa Diyos. No? Nasa panahon man ng kapigatian, o nasa panahon man ng kasiyahan, ay talagang laging ipapasa Diyos natin. Huwag tayo magtitiwala sa ating sariling kakayanan at sa ating sarili nating karunungan dahil mapapahamak tayo, mga kapatid. Kaya nga, lagi natin i-check, no? Security check. Sabi nga ni Sir John Hill, no? Si missionary John Hill Laurena. Ito, last na to. Sige, last na to kay Sir John Hill ulito. Sabi ni Sir John Hill, hindi naman po sa pag-aangat ng bangko ninyo, Sir Noel Gumabay at Rodolfo Daip Jr., pero isa po ako sa mga naka-witness kung paano kayo pinagpala ng Diyos dahilan sa pagpili ninyong sumunod sa kautusan ng Diyos at maglingkod sa Diyos. Para sa mga kapwa ko, tatay, hindi po automatic ang pagpapala. Nasa pagsunod natin yan sa Diyos. Tumingin po tayo sa mga taong may patotoo kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay nila. Sabi nga ni Pastor Hill Laurena, ang pagkakilala sa Diyos ay yung ma-experience mo ang Diyos. Pagpalaing kayo ng Diyos. Sirs. Amen. So, purihin ang Panginoon. Amen. That's right. Alam mo, Sir John Hill, yan naman ay lahat ay nagmula sa karunungan ng ating mahal na pastor. No? Amen. Ako, personally, labis-labis ang pasasalamat ko dahil kasama ko ang ating mahal na pastor simula po nung ako'y young people pa at magpasa hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa yun naman yung kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na talaga yung prinsipyo na ating napapakinggan sa ating mahal na pastor, ipamuhay natin. Natin. At higit sa lahat, mga kapatid, pahintulutan natin ang ating mahal na pastor na makialam sa ating pamilya. That's right, amen. Alam mo, Sir Rudy, isang sandata ko, mga kapatid, isang, kumbaga, agimat ko sa aking buhay ay sa lahat ng bagay, iniimpormahan ko si pastor. Yeah. Ano mang move ang gusto kong mangyari sa aking buhay at sa aking pamilya, kinukonsulta ko muna ang ating mahal na pastor. Sinasabi ko, Pastor, ito po ang plano ko, ito po ang plano ko. Ano po ang masasabi mo? Lagi, of course, magsasabi ang ating mahal na pastor, ano kaya, Brad, kung ganito ang gawin mo? Hindi niya naman sinasabi na, mali ka. Dapat ito ang gawin mo. Hindi. Ang ating mahal na, kaya nga, napakahalaga bilang mga ama ng tahanan na kilalanin natin yung leader ng ating simbahan. Walang iba kundi ating mahal na pastor. At pahintulutan natin na makialam siya sa ating buhay, maging buhay ng ating mga anak at ng ating may bahay. Kaya nga yung sinasabi ni Sir Rudy yan, ay talagang, kumbaga, utang namin ito sa ating mahal na pastor. Kasi kung ang ating mahal na pastor ay ipinagkakait niya rin yung kanyang kaalaman, yung kanyang karunungan,
Of course, wala rin ako sa kalagayan kong ito eh. Yes. Baka hindi ako nakasuot ng Amerikana. Oo. Baka pasando-sando na lang ako, pa-t-shirt na lang ako dyan. At higit sa lahat, baka fertilizer na ako. Oh, di ba? Pero alam nyo, maraming salamat sa ating mahal na pastor na siyang patuloy na nagbibigay at nagbabahagi sa atin ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos upang lalo pa tayong mapalapit sa Diyos at magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Sir Rudy, salamat Sir John Hill sa iyong mga naobserbahan sa amin. Purihin ang Yes, Panginoon. amen. Yung masasabi ko lang din dyan, lagi ko sinasabi, nasa pagsunod. Amen. Binigyan tayo ng pastor, siyang nagturo sa atin, ang tanong, susundin mo ba? Yun. Ang ginawa ko lang naman, sinunod ko. Amen. Kaya, sabi nga, kung wala talaga ang ating pastor, masasabi ko, hindi tayo naturuan, dahilan sa salita ng Diyos, ay wala tayo ngayon. Kaya talagang malaking bagay. Kung kinikilala mo ang Diyos, kikilalanin mo rin ang pastor. Yan, amen. Hindi po pwedeng hindi eh. Kasi kung meron mang i-reveal, sabi nga, kung meron mang i-reveal ang Diyos, idadaan niya yan sigurado sa pastor. Ngayon, paano mo tinatrato ang pastor mo? Yun ang pinaka-the best doon. Hindi namin itinataas ang pastor, kundi ang salita ng Diyos. Pero talagang hindi mo rin maitatanggi na talagang ang pastor ay lingkod talaga ng Diyos. Salamat sa ating pastor. Amen. Ako, Brother Noel. Yes, sir. Talagang Alright, alam mahaba, mo, ang wala. gaganda na talakayin Oo. natin. Kaya nga, alam nyo, napakasaya talaga kapag kasama natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Yes. Talagang hindi mo mararamdaman talaga yung oras, pero alam mo, kinakailangan natin magpaalam. Sir Rudy, at talaga yung oras ay tumatakbo kahit Amen. hindi mo hinahabol. At maraming salamat sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nag-comment. Maraming salamat po sa inyo. At yung comment po ninyo mga kapatid ay unang-una, tulong po sa akin yan. Amen, At amen. tulong din kay Brother That's Rudy. right. Kailangan po namin ang inyong comment, ang inyong reaction, dahil yung inyong comment ay maaring yun yung problema at kailangan ng ating kapwa tatay. Amen. So muli, ang programang ito ay magtatapos pansamantala Oo. sa oras na ito at magkita-kita tayo sa susunod na linggo at sikapin natin na magbigay po tayo ng ating mga ideas, comment, mga nararanasan natin sa loob nating tahanan at pag-uusapan natin yan. Hahanapan natin na ng reference na magmumula sa salita ng Diyos upang lalo pa natin mapagtibay yung ating magandang leadership sa Yes. loob ng ating tahanan. Tatandaan nyo, Amen. walang pamilya na walang problema. Pero lahat ng problema ay may solusyon. Amen. So muli, ako po si Brother Noel. Ako si na- Brother Rudy. Na kami ay nagpapasalamat sa inyo at laging nagsasabi ng To God be all the glory. Maraming salamat at mula sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, Amen, ay nagpapasalamat din po sa inyo na siya ay yung direktor ng programang ito. Maraming salamat mga kapatid at magkita-kita tayo sa susunod na Biyernes. God bless us all.